Ito ay isang nakakagulat na mansanas. Mas nakakagulat, mas masarap. Ang presyo nito ay tataas ng daan-daang beses kapag tumataas ang antas ng pagkagulat. Ang pinakamataas ay maaaring may benta sa halagang $100 milyong. Gayunpaman, hindi madaling taasan ang antas ng pagkagulat. Ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya. Mga machine gun, granada, rocket launcher, at iba pang mga kagamitan ay ginagamit ng husto. Gayunpaman, ang pinakamataas na antas ng pagkagulat ay antas 5 lamang. Pagkatapos ay nilabas ni Toriko ang Sound Amplifier Stone na natanggap niya mula kay Meke sa unang henerasyon. Ngunit ang isang nakakatakot na dagandong ay umabot lamang sa antas 27. Mayroon bang mas mataas na antas kaysa sa nakaraan? Gayunpaman, sinabi ng appraiser na may ilang mga tao na nakakuha ng mansanas na higit sa antas 70. Lalo nitong ikinatuwa ni Toriko. Handa nang basagin ang record at mabot ang pinakamataas na antas na 100. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay pinakawalan ng pinakamalakas na suntok kailanman. Huminto sa 1 sentimetro ang layo mula sa mansanas. Ang maliit na mansanas ay nahilo dahil sa malakas na presyon ng hangin. Ngunit ang suntok na kasing lakas ng Intercontinental Ballistic Missile ay huminto lamang sa antas 50. Ito ay nagdulot ni Toriko ng matinding kuryosidad tungkol sa mga may hawak ng record. Gaano kalakas ang mga taong ito na kayang gulatin ng mansanas sa higit sa 70? Sinabi ng appraiser kay Toriko. Sa ngayon, 3 tao lamang ang nakagawa nito. Sila ay si Ichiryu, ang pangulo ng Aigo, antas 75. Ang Pressure Point Master na si Jiro, antas 72. At ang pinuno ng Gourmet Corp, si Medora, antas 70. Bumantong hininga si Toriko na kailangan pa niyang magpatuloy sa pagsasanay. Kailangan niyang maabot ang antas na 70 o 80 man lang. Sa sandaling iyon, natuklasan ng appraiser ang isang mansanas na may gulat na ekspresyon. Tinikman at natuklasan. Ang antas ng pagkagulat ay umabot sa nakakagulat na antas na 80. Ang mga taong ito ay hindi mukhang ganoon kalakas. Lihim bang nakapasok ang Gourmet Corp? Kasabay nito, nakaharap sa maliit na mansanas na minamaliit siya. Inihanda ni Zombie King Dongor ang isang leksyon para dito. Agad na hinubad ang kanyang pantalon at pinakawalan ng isang utot sa maliit na mansanas. Ito ang antas 80. Ano? Karapat-dapat ka nga, Dongor. Ang antas 80 ay nangangahulugan na ang isang utot ay nagkakahalaga ng 80 milyon, tama ba? Agad na nawalan ng gana ang lahat na subukan. Kaya, nasakop ni Dongor ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. 15,000 metro ang taas. 1,000,000 litro bawat segundo ang bilis ng ulan. Mahigit 10,000 metro ang kapal ng tubig. Anumang nilalang na sumubok na lumapit, ay agad na madudurog. Ito ang isa sa 3 pinakamalaking talon sa mundo, ang Death Falls. Ito ay parang isang natural na kanal na naghahati sa buong bulubundukin sa 2 bahagi. Malinaw ang tubig sa ibaba ng talon. Ang visibility sa tubig ay umaabot sa nakakagulat na 500 metro. Ngunit ang sobrang linaw na tubig ay walang isda. Ang Death Falls ay parang isang natural na filter. Kinokolekta nito ang lahat ng esensya ng bulubundukin sa kuweba sa likod nito. At ang sparkle ng gurami na naninirahan sa lawa ng kuweba, ang target ni Toriko sa pagkakataong ito. Ang isdang ito ay kayang i-convert ang chemical energy sa lawa, sa light energy. Kaya, tinatawag din itong crystal fish. Para mahuli ang bihirang nilalang na ito, pumunta si Toriko kay Sunny para humingi ng tulong. At nagdala ng isang baboy ramo bilang regalo. Ngunit ang pangit na sangkap na ito para kay Sunny, na mahilig sa kagandahan, ay isang demonyo. Agad na tinanggihan ng alok ni Toriko. Ngunit nang malaman ng target niya sa pagkakataong ito ay ang crystal fish. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sunny at masayang pumayag. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang bagong kasama mula sa Gourmet World, ang Mother Snake. Kahit na napakalaki nito, agad na nakilala ni Toriko na ang Mother Snake na ito ay isang bata pa. Dahil ang isang adult Mother Snake ay 220,000 kilometro ang haba. Kapag nakapulupot, maaari nitong balutin ang Earth ng 2.5 beses. Ang bigat nito ay umaabot sa nakakagulat na 1 bilyong tonelada. Ang bilis ng paggalaw nito ay mas mabilis pa kaysa sa isang bulalakaw. Ito ang maalamat na hari na namamahala sa ika-4 na kontinente ng Gourmet World. Kahit na bata pa ang Mother Snake sa harap niya, ngunit ang bilis ng paggalaw nito ay maaari ring umabot sa 400 kilometro bawat oras. Mabilis nitong dinala si Toriko at ang kanyang 3 kaibigan sa kagubatan patungo sa kanilang destinasyon. Lumitaw sa harap nila ang isang bundok na 15,000 metro ang taas mula sa lebel ng dagat. Ito rin ang ika-5 pinakamataas na bundok sa human world. Ang malamat na Death Falls ay nasa paanan ng bundok. Ang napakalaking katawan ng Mother Snake ay kasing liit ng langgam sa harap nito. Sa sandaling iyon, isang higanteng level 48 na pterodactyl ang nakapansin sa kanila. Bago pa man makakilos sina Toriko at Sunny, isang dambuhalang gorilla ang lumitaw sa kanilang likuran.
Agad na nagsagupaan ang dalawang halimaw sa isang laban ng buhay o kamatayan. Ngunit, isang malaking bato ang biglang gamulong mula sa tuktok ng talon. Dahil dito, tinangay ng agos ang dalawang halimaw. Gaano man sila kalakas, hindi nila magawang makatakas sa rumaragasang tubig. Sa isang iglap, nilamon at dinurog sila ng talon. Natakot si Match at agad na napatras. Ngunit sina Toriko at Sunny ay nagsimulang mag-isip kung paano papasok. Sa itaas ng talon ay ang rumaragasang tubig na libo-libong metro ang haba, napakahirap akyatin. Sa ilalim ng talon ay ang malakas na ipoipo na nabuo ng pabalik na agos. Para itong isang higanteng hilingan ng karne, na kayang durugin ng kahit anong nilalang na mapunta doon. Sa huli, napagkasunduan nilang sumugod mula sa harapan. Ginamit ni Sunny ang kanyang buhok upang gumawa ng isang bolsa para makatungtong silang tatlo. Si Match, na nakasuot ng proteksyon, ay nakadapa sa likod ni Toriko na parang isang palaka. Opisyal na nagsimula ang kanilang pagtawid sa talon. Nakabibinging ingay ang dulot ng rumaragasang tubig. Ang mga patak ng tubig ay tumatalsik na parang isang bagyo na humaharang sa kanilang paningin. Nahihirapan pa silang huminga. Ang mas malala pa, sa ilalim ng matinding presyon ng tubig. Ang bawat patak ay parang matatalim na kutsilyo na tumatama sa kanilang katawan. Parang paggamit ng high-pressure water jet para maghiwa ng diamante. Akmang gagamit ng panangga si Toriko nang pigilan siya ni Sunny. Gumamit siya ng lambat para ilihis ang mga tumatalsik na tubig. Nakita ito ni Toriko at ginamit ang kanyang flying knife. Ang malakas na hangin mula sa ibaba ay hinati ang talon sa dalawa. Sinamantala ni Toriko ang pagkakataon para makapasok sa loob ng talon. Ngunit, ang flying knife ay tumalsik pabalik dahil sa lakas ng talon. Malapit na silang madurage. Agad na ginamit ni Toriko ang lahat ng kanyang lakas. At pinakawalan ng 18 pinakamalakas na nail punch na nagawa niya. Ang impact ng nail punch ay tumama sa talon. Ngunit agad itong nilamon ng rumaragasang tubig. Dapat tandaan, ang bigat lamang ng tubig ay daan-daang bilyong tonelada. Dagdag pa rito ang mga bato at troso na kasama sa agos. Pati na rin ang mga mababangis na hayop na kasing laki ng mammoth. Wala nang nagawa si Toriko kundi humingi ng tulong kay Sunny. Ito ay isang uri ng isdang kristal na kayang gawing liwanag ang enerhiyang kemikal. Ang isang piraso nito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Ngunit ang isdang ito ay mahiyain. Dahil lumaki sila sa lugar na walang kaaway. Kahit konting paggalaw lang ay mamamatay na sila sa takot. Para mahuli ang isdang ito, kailangan mong tawirin ang nakamamatay na talon na may agos na 1,000,000 litro bawat segundo. Ang 18 nail punch ni Toriko ay walang epekto dito. Nang malapit na silang matamaan ng mga bato at troso, agad na kumilos si Sunny. Ang kanyang pagsasanay sa Underworld Road ay nagpalakas sa kanya. Ang kanyang reverse, na dati ay kayang ibalik lang ang natanggap na atake, ay umunlad na rin. Kaya na nitong ibalik ang atake ng 5 beses na mas malakas at itulak pabalik ang agos. Sa ganitong estado, kayang kontrolin ni Sunny ang 300,000 hibla ng kanyang buhok. Lahat ng bagay sa loob ng 50 metro ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. At nakita lang ito ni Toriko ng isang beses. Natutunan na niya ang ilang buwan na pagsasanay ni Sunny. Huminga siya ng malalim, at agad na lumaki ang kanyang mga kalamnan. Itinoon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamao, at pinakawalan ng 36 na nail punch na hindi pa niya nagagawa noon. Ang napakalakas na atake ay tumusok sa 10,000 metrong kapal ng talon. Ngunit ang atake na ito ay halos nakaubos ng 2,000,000 calories ni Toriko. Ang kanyang mga kamay ay napuruhan din, na hindi dapat mangyari sa edad niya. Akmang tatawirin na nilang tatlo ang talon sa isang iglap. Ngunit biglang nagbabala si Mother Snake, isang bundok na kasing laki ng Mount Everest. Ang unti-unting nahuhulog kasabay ng agos. Kung direktang tatama ito sa kanila, kahit si Son Goku ay hindi makakatayo. Nagmadaling sinabihan ni Toriko si Sunny na gamitin ang Super Reverse para itulak pabalik ang bundok. Ngunit sinabi ni Sunny na hindi niya kayang salagin ang lahat ng atake. Sa ngayon, kaya lang niyang salagin ang 70 milyong tonelada. Ang Mount Everest na ito ay malamang na ilang libong bilyong tonelada ang bigat. At dahil sa tulong ng agos, mas malaki ito kaysa sa kayang salagin ni Sunny. Mamamatay na lang ba silang tatlo? Sa sandaling iyon, nakaisip ng paraan si Toriko para malusutan ng panganib. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, at muling pinakawalan ng 36 na death punches. Pagkatapos, salamat sa super counter ni Sunny na nagpalakas sa kanya ng 30 beses. Ang napakalakas na puwersa ng 1,080 death punches ay ginawang pulbos ang tuktok ng Mount Everest. Sa wakas, ang tatlo ay nahirapang makapasok sa kuweba sa likod ng talon. Ngunit ang pinagsamang atake kanina ay naubos ang lakas ni Toriko at Sunny. Ni hindi na sila makatayo. Naubusan sila ng lakas at bumagsak sa lupa. Nakita ang dalawa na lumaban ng buong puso. Nagpa siya si Match na pumasok mag-isa sa kuweba upang manghuli ng crystal fish para palakasin ang dalawa. Dahil sa kanyang malakas na swerte sa pagkain, nakarating si Match sa lawa kung saan nakatira ang mga crystal fish. Ang mga kumikinang na crystal fish ay lumalangoy sa lawa. Agad na kinuha ni Match ang kanyang lambat at maingat na sumalok ng isa. Ang resulta, hindi pa man niya nahahawakan. Ang crystal fish ay namatay agad sa takot. Sinubukan ulit ni Match ng ilang beses ngunit pareho pa rin ang nangyari. Ito ang nagpaalala sa kanya ng pressure noong hinawakan niya ang puffer whale. Ngunit hindi sumuko si Match.
Bumaba siya sa lawa, at gumamit ng kanyang mga kamay para manghuli. At sa pagkakataong ito, ang mga crystal fish ay hindi gumalaw. Sa halip, nakipagtulungan pa sila at lumangoy papunta kay Match. Mas lalong lumiwanag ang kanilang mga ilaw. Dahil dito, nahuli ni Match ang lahat ng natitirang crystal fish. Bumalik siya sa tabi ni Toriko. Sumunod ay ang pag-iisip kung paano lutuin ang mga crystal fish. Sino ang mag-aakala na ang ganitong kasarap na isda ay ipiprito ni Match? Siyempre, hindi niya ginamit ang ordinaryong mantika, kundi ang espesyal na langis na kinuha mula sa lawa ng mga crystal fish. Ang langis na ito ay hindi lamang napapanatili ang orihinal na lasa ng isda, kundi pagkatapos itong iprito, nananatili itong malinaw at walang dumi. Matapos ang maingat na paghahanda ni Match, 3 pirasong tempura na parang gawa ng isang artista ang naluto. Nasasabik na kumaget si Toriko. Ang malutong na balat sa labas, na sakto ang pagkaprito, ay parang mga patong-patong na manipis na tinapay. Walang tinik na nakin. Bukod pa rito, ang laman ng isda sa loob ay makapal, makatas at malaman. Ang pagod na katawan ay biglang napuno ng enerhiya. Ngunit parang may kulang pa rin para kay Sunny. Ang pagkain ng sangkap na nababagay sa kanyang kagupuhan ay hindi nakapagpa-evolve sa kanyang mga food cells. May naisip si Match. Mabilis niyang kinuha ang meteor garlic bilang pinakamagandang magical spice sa mundo. Ang meteor garlic ay may kakaibang sarap. Hindi nito natatakpan ang lasa ng mga ordinaryong sangkap, bagkus ay nawawala pa ang orihinal na lasa nito. Ngunit kung iwiwisik sa crystal tempura, ito ay isang perpektong kombinasyon. Isang kagat lang ni Sunny, at nabihag na siya ng lasa nito. Ang kulang sa kanyang katawan ay agad na napunan. Ang 30,000 hibla ng kanyang buhok ay kumikinang din. Hindi napigilan ni Toriko sa tabi niya na magpakita ng masayang ekspresyon.